Napansin mo ba? Kapag gipit tayo, grabe tayo makapanalangin. Pero kapag okay na ang buhay, medyo nakakalimot na tayo sa Diyos. Minsan, noong wala pa tayong pera, lagi tayong nasa church. Pero noong gumaan na ang buhay, naging busy na. Maaring may kakilala kang kapag may kailangan, sweet. Pero kapag okay na, biglang nawawala. Alam mo? Ganyang-ganyan ang nangyari sa Israel sa Deuteronomio 32. Sinabi ni Moses, ang Diyos ang bato, sakdal at matuwid. Pero ang bayan ng Israel naging suwail. Pinagpala sila ng Diyos pero kinalimutan nila siya. Bago mamatay si Moises, pinaawit ng Diyos ang kantang ito sa Israel. Hindi ito simpleng music lang, warning ito. Sa kanta, pinapaalala ni Moises kung gaano kabuti ang Diyos. Siya ang bato, matatag, hindi nagbabago, maaasahan. Inalagaan niya ang Israel sa ilang. Pinakain. Pinrotektahan. Ginabayan. Pero anong ginawa ng Israel? Noong yumaman sila, naging kampante. Noong nabusog sila, nakalimot sila. Sabi nga sa verse 15, tumaba si Jeshurun at sumipa. Ibig sabihin, noong pinagpala, naging mayabang. Noong naging komportable, lumayo sa Diyos. At dito lumalim ang problema. Hindi lang sila nakalimot. Pinalitan nila ang Diyos ng mga Diyos-Diyosan. Sa totoo lang, ipinapakita rito na ang tunay na panganib ay hindi kahirapan, kundi minsan kaginhawahan. Kasi kapag hindi maingat ang puso, ang blessing pwedeng maging dahilan ng paglayo sa Diyos. Kapatid, baka hindi ka man sumasamba sa rebulto, pero baka may mga bagay nang nauuna kaysa Diyos. Maaaring ito ay trabaho, pera, relationship, social media, sariling plano. Kapag mas excited tayo sa cellphone kaysa sa presensya ng Diyos, warning sign na yan. Ang mensahe ng Deuteronomio 32. Huwag mong kalimutan ang Diyos kapag pinagpapala ka na. Kasi madaling manalangin kapag may problema. Pero ang totoong maturity marunong pa ring lumuhod kahit okay na ang buhay. Ikaw, noong mas kaunti pa ang meron ka, mas malapit ka ba sa Diyos? At ngayon na medyo okay ka na, lumalapit ka pa rin ba sa Kanya? Tayo'y mag-pray. Panginoon, patawarin mo ako sa mga panahong nakakalimot ako sa iyo kapag okay ang buhay ko. Tulungan mo akong manatiling mapagpakumbaba at tapat. Huwag mong hayaang ang blessing ang maging dahilan ng paglayo ko sa iyo. Ikaw ang aking bato at buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nakarelate ka rito, comment mo, ikaw ang aking bato, Lord. At kung may kakilala kang kailangan makarinig nito, share mo ang video na ito. Follow mo rin ang page para sa mas marami pang practical at malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos, pang araw-araw na buhay, pang barangay na usapan, pero punong-puno ng katotohanan ng Biblia.